ito nga pong panukalang 200 pesos na aumento sa sweldo ng ating po mga manggagawa. Ano po ang opinion nyo dito? Sa tingin nyo po ba ito po'y makakayanan ng ating po mga employers? Lalo na yung mga SMEs po. DJ Chacha, ipagpaumahin mo, hindi ako magbibigay ng categorical na katugunan kung makakaya o hindi makakaya dahil ang Department of Labor and Employment po, lagi po kaming nakabatay dun sa mga prinsipyo na gumagabay sa aming mga tungkulin. Kasama din po yung prinsipyo ng konsultasyon, social dialogue sa magkabilang panig, labor and employer representative. But hindi po nagbabago ang posisyon ng DOLE. Amin pong kinikilala at nire-respeto yung kapangyarihan o mandato ng ating pong Kongreso, both houses, na magpanukala ng batas. Ang tungkulin po, responsibilidad ng Department of Labor and Employment ay magbigay po ng technical inputs nang sa ganon makatulong sana dun sa kanilang pagsasaalang-alang o pagdedesisyon. Ano man po ang halaga na nakikita nilang siguro'y tama sa kanilang pananaw, but always after consultation po kami sa DOLE sa ating pong mga sektor. So, yung pong anuman pong halaga, meron po kaming mga ginagawa din dyan na pag-aaral, makakatulong o hindi makakatulong. Lalo na po yung nabanggit mo, DJ Chacha, no? Na karamihan po ng ating mga negosyo, existing businesses, nandun po sa kategorya pa rin ng micro, small, and medium enterprises. MSMEs nga po na binabanggit. Pero Sec Benny, sinasabi nyo nga po, kayo ang trabaho ninyo magbigay ng input dito po sa mga employers natin sa ngayon. Pero katataas lang din po nitong nakaraan. Sec Benny, yes po. Kayo po ba'y nakonsulta bago po magkaroon ulit ng panukala sa Kongreso? Hindi po, actually po, yung nabanggit ko nga pag meron po kasing gusto magpanukalang batas. In fact, nung nakaraan pong taon yung sa Senado, meron po silang ipinasa na panukala, karagdagang 100 piso. Ngayon naman po, meron ding mga nakabinbin sa House of Representatives. At yun nga po, yung huling report na inyo naman pong napag-alaman din, mukhang isusulong daw po karagdagang 200. At hindi lamang po siya minimum, parang akin pong pagkakaunawa, legislated wage hike across the board. So medyo talaga pong kailangan sigurong pag-aralang mabuti at tama din ang nabanggit mo, DJ Chacha, no? Katatapos lang po ng rounds ng atin pong mga regional tripartite wages and productivity boards, may kinalaman sa adjustment sa umiiral na minimum wage. Lagi naman po nating nadidinig, hindi sapat, kulang, maliit. Pero yun po ay produkto ng pag-aaral dun sa mga factors na tinitignan ng atin pong regional tripartite wages and productivity boards. Kasi lang po DOLE ang tumitingin dyan. Ang tumitingin po dyan, bahagi po dyan ng NEDA, ang DTI, at yung pong kinatawan ng manggagawa at namumuhunan. At siguro, DJ Chacha, gusto ko lang bigyan ng diin. Ang amin pong ina-address ay may kinalaman doon sa floor level, minimum wage. At kung meron pong karagdagan, dapat po ang proseso, nag-uusap ang manggagawa at namumuhunan at tignan po nila yung partikular na kalagayan ng kanilang kumpanya. Pwede rin naman pong mangyari ang mga karagdagang benepisyo at taas sweldo sa pamamagitan po ng tinatawag na collective bargaining agreement na kung saan nariyan po yung kinatawan ng manggagawa sa pamamagitan ng union at ang management meron din po silang kinatawan. Pag-usapan ano ba yung angkop at tama na makakatulong, magpapatuloy ang hanap buhay, hindi isasawalang bahala ang pangangailangan ng manggagawa at pamilya, pero tiyakin sana na magtuloy-tuloy ang paglago ng negosyo upang makalikha pa ng mas maraming trabaho. Mas maraming trabaho na isinasabi nga po, isa rin yan sa tutugunan po ng ating gobyerno. Ito pong naging pahayag naman ng ECOP. Ang sinasabi nila, let's leave it to the Regional Tripartite Wages and Productivity Board para hindi din daw po napupolitika itong taas sa sweldo na issue para po sa ating mga manggagawa. Ano pong komento nyo doon? DJ Chacha, balik tanaw lamang sa kasaysayan, hindi ka pa pinapanganak noon na DJ Chacha, no? Yung nagkaroon po ng huling pagtataas, yung tinatawag natin na National Legislated Wage Hike noong 1989 po, 1989, na kung saan napagpasyahan po ng mga kinatawan ng Kongreso na yun nga inabanggit mo, para maiwas sa pagiging politicized yung proseso, lumikha na lamang ng isang mekanismo, yun nga yung Regional Tripartite Wages and Productivity Board. And sa mga nakalipas na 35 o 36 na taon, ginampanan naman po ng Wage Board ang kanilang tungkulin. No? Yung nga po, uulitin ko lang,
yung mga karagdagan over and above doon po sa minimum wage dahil ang mandato po ng boards ay minimum wage adjustment, pwede naman po yun sa talakayan partikular ng manggagawa at kanilang namumuhunan at babatay din po yun sa kakayahan ng kanilang sariling kumpanya, kanilang kasanayan o competencies at saka yung pong productivity level din na nakikita sa kanilang pansariling mga kumpanya. Kaya medyo masyado pong pinag-aralan din niya nung nakalipas na panahon nang sa ganoon talagang maiiwas kung hindi man tuluyang mailayo sa political undertones o political intervention, yan pong proseso. Pero uulitin ko lang kasi baka na naman ma-misinterpret na naman ako, DJ Chasia, ang karapatang magpanukala ng batas ay nasa Kongreso. Umaasa po naman kami na bibigyan nila ng pagkakataon yung proseso, pakinggan yung mga bawat panig at magsaalang-alang sila sa kalagayan ng ating bansa na patuloy na nagsisikap, makabangon at makalikha ng mas maraming dekalidad na trabaho. At medyo nakikita ka na po natin yung resulta ng mga reformang ipinatutupad sa ilalim ng pangkasalukuyang administrasyon sa pangunguna po ng ating Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. At yung nakaraang survey lamang, survey results ng Labor Force Survey, medyo gumanda ang level ng employment, bumaba ang unemployment at underemployment at nakita rin na yung karagdagang bilang doon sa tinatawag na wage and salaried workers medyo tumataas naman po.